Okay, goodie guys, no? So, yung pag-usapan natin guys ngayon ay sensor, no? So, ito pong sa harap natin, ito po ay sensor siya ng front load, no? So, front load ito pag may mga ganitong design. So, ang gumagamit dito guys, mga 3-pin na sensor, si Midea, si LG, Samsung, no? So, pwede ito, yung front load na ito. So, ito guys, pasok pa rin ito, itong mga ganitong reading ay nasa... Naalala mo yung nilabas natin na reading ng isang sensor, no? Ayan, no? Sukatin natin to guys. Ayan, no? 23.9. Yan. So, accurate yung reading niya, no? So, pwede itong gamitin guys sa front load ng Samsung, Midea, LG, no? So, ngayon, kung wala kayong makuha nito guys, dahil ito ay 3-pin, no? Kung wala kayong makuha, pwede kayong gumamit ng universal na kulay white nito, no? Universal na kulay white. So ito guys yung mga universal natin, matataas yung reading, no. So ang reading nito guys, tatakbo yan ng 24 hanggang 33. So ang universal guys, gumagana siya, no. So pag ang sensor ay original doon sa unit nyo, tapos na reading nyo siya ng mataas, ibig sabihin sira na siya, no. Pero kapag universal na yung sensor na ginamit, tulad nito, ito ay mga universal. So ang reading nito 25 hanggang 33, no. So sukatin natin ito guys, para makita nyo lang. Yan, o, dulo ng pin. Yan, yan natin yung tester natin. Ayan, o, 26, no? So, dahil universal siya, good ito, no? Yung mga universal, no? So, yun. Pero pwede nyo itong gamitin sa front load, guys. Gagana pa rin siya, no? Basta yung universal, guys, isalpak nyo, mataas yung reading, gagana yan. Basta universal. Pero pag original na mataas na yung reading, hindi obra yan. Kasi may kakaiba doon sa electronics sa loob na ginamit, no? So, yun. So, ito naman guys, mayroon din tayo dito. Ito, universal din to, no? Ang LG Samsung. Universal din kasi pwede siyang gamitin sa LG. Pwede rin siyang gamitin sa Samsung, no? So, mataas din ang reading nito guys. Nasa 33 something, no? Kasi universal siya. Mataas yung reading niya. Ayan, no? Sukatin natin para makita nyo din. Ayan, 33. Ayan, oh, 33 ohms. Ayan. Pero gagana siya guys, no? Kasi nga, dahil universal siya, no? Ang universal, mataas yung reading. Pero kung ang sensor nyo ay original or kasama ng unit, kapag tumaas na sa 24 pataas, wala na yan, sira na yan, no? So yun. So yun, ito yung mga iba't ibang sensor. Basta tandaan nyo guys, lahat ng 3-pin sensor na ganitong design, ito yung pin nya, ganyan, yan, ito, yan, yan, pwedeng gamitin. Kahit ito, pwede nyo gamitin sa top load, no? Pwede, yan. Kasi same lang naman yung design nila. So, gagana yan lahat, no? Yan. So, para ito sa mga baguhang technician, na example, wala kayong dalang sensor. So, kahit meron lang kayong isang ganito guys, oh. Isang ganito lang. Tapos na-encounter nyo yung mga 3-pin sensor, madadali nyo na, no? Kasi nga guys, ang sensor minsan, kahit good reading yan, minsan kasi yung mechanical sa loob ang naging problema, kaya hindi siya gumagana, no? So, doon nagsimula yung problema, no? Kaya kailangan talaga may baon kayo laging sensor, kahit isa, no? 3-pin, isang ganito, okay na. May pang-test na kayo para hindi kayo maliligaw sa mga troubleshooting, no? So, yan. So, yun, no? So, sinishare ko lang to sa mga baguhan kasi maraming mga bagong technician ngayon na nakapalo sa atin. So, para mabigyan din sila ng kaalaman, no? So, yun. Okay? Thank you. Bye-bye.